Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, petsa 5 sa buwan sa Agosto 2025. Sangan sa akong partner Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Maguban-uban na sabtan ninyo og usa ka oras nga pagbinalitaay og pagtuki-tuki o paghisgot sa mga isyu kay labot sa Sugbo og sa atong nasod. Apan sa dili pa, ato sa ning ipadangat ang latest weather update gikan sa Pag-asa Visayas. Niya sa ating linya, Sir Jomer Iclarino. Good morning, Sir Jomer. Yes, Attorney Jan, good morning sa tanan ug sa atong tanang tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area natong gi-monitor naa sa 895 kilometers silangan habagatan silangan sa Milalawigan sa Luzon. Sa atong latest na analysis within 24 hours, low ang chance kini ma-develop na bagyo or tropical cyclone. Padayon ta mag-monitor sa latest update sa low pressure area ug sa development kini. Habagat ang padayon nakaapekto sa extreme northern Luzon ug ang atong weather condition diri sa Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu makasinati kita generally fair weather, init ug igang na panahon, gawas ini na mga patak-patak na mga pagulan o kini mga localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Kini nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan malinawan nga ito na sa kasarangan ng pagbalon. Temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius, ang haring adlaw mosalop alas 6 sa hapon, ang dagat mohunas unya alas 4 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8 G sa buntag gikan diri sa Mactan. Pag-asa Visayas, DOST Jomer Iclarino. Daghang salamat Sir Jomer sa imuhang weather update. Unya karon arita sa ato ang mga front pages sa mga pamantalaang lokal o nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, Mandawi City probes sacks of expired rice. Sa Super Balita, bombero sadaan sa extortion. Sa The Freeman, SMB rice left to rot, 397 bags at NFA warehouses. Sa Banat News, tulo ka bata giingong gilumsan sa pulis. Pulis nga hubog gidakop sa kapulisan. Sa Philippine Daily Inquirer, let co-equal body do its duty. House asks Supreme Court. Sa The Philippine Star, House appeals Supreme Court ruling on VP Sara impeachment. Sa Manila Bulletin, Marcos Lams budget tweaks. Ug sa Tempo, 12 cops suspended over sa Bongeros case. Mao kadto ang mga dagkong balita nga migawas sa mga local o national nga mga newspapers pamantalaan dinhi sa tua sa atong pagbalik atong sutaon ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nag-unas to mga balita karong buntaga, dulan 400 ka sako sa NFA rice gikan sa probinsya sa Sugbo nga gitagana sa Mandawi alang sa Sugbo Merkado. Barato programa wa mahalin.
Ang syudad gustong ipasusi ang kalidad sa bugas ug ipahatag ngadto sa kabus nga mga residente. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Kapin usa ka tuig na nga nagpondo ang moabot sa 397 ka sako sa NFA rice sa warehouse sa Mandawi City Social Welfare and Services sa Barangay Tawason. Ang bugas gitagana sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ngadto sa Mandawi alang sa Sugbo Merkado Barato Program apan nagpabiling wala mahalin. Ang SMB program sa Kapitolyo gilusad Nobyembre tuig 2023 nagbaligya sa NFA rice ngadto lang sa 20 pesos nga presyo matag kilo alang sa kabus nga mga residente. Ang probinsya ni tagana og kapin libo ka sako sa Mandawi apan 700 lang ang nahalin o kapin 300 ang nahabilin. Nahunong ang pagbaligya sa bugas human temporaryong gisuspenso ang pagpatuman sa programa sa wala pa ang eleksyon ni adtong Mayo karong tuiga. Ang pangu sa CSWS nga si Dr. Michael Pialogo nagkanayon nga nagkadaiyang rason ang natino nganong wala mahalin ang bugas. Usa na niini nga limitado ra ang mamahimong makapalit ang katulang adunay SMB card. Ikaduha nga pipila ka benepisaryo nagpuyo pa sa bukirang mga barangay ug tagduha ka kilo lang ang mamahimong mapalit. Ang pag-ani nila diri sa syudad to buy ka ng 2 kilos of rice, 2 kilos of rice. Kuwan sa ilaha kanang burden sila kay mopliti pa sila nya ani diri nya 2 ka kilo nga bugas nya ikatulo is ang quality sa bugas. So nitabo wala mahalin ang bugas. Gusto karon ni Mayor Tadeo Junki Uwano nga ipasusi ang kalidad sa bugas sa City Health Office o Agriculture Office. Ba natin sa mga indigent or dili na. So dili na ibaligya. Dili na ibaligya sir o dili na. Panghatag lang. Panghatag lang. Ligayan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang mga kalihukan alang sa ika-456 nga founding anniversary sa probinsya sa Sugbo ni Boylo na. Usa sa mga atangan sa publiko mao ang State of the Province Address sa bag-ong gobernador, Governor Pam Baricuatro. Ang kasayuran hihatod ni Gian Navarro. Sa unang Lunes ning buwan sa Agosto, gibuksan na ni Gobernador Pamela Baricuatro ang mga kalihukan lukop buwan alang sa ika-456 founding anniversary sa Cebu Province. Gitambungan sa mga sakop sa Hunta Provincial, mga mayor, mga vice-mayor ug ubang local officials ang flag raising sa iyo sa buntag sa Capitol Grounds. Nananom usab sila og mga seedlings sa nangka kilid sa parking area isip timaan sa agenda ni Baricuatro nga mao ang pagbatunog igong supply sa pagkaon ngadto sa kabalayan. Gisundan usab kini sa pagbukas sa tabo sa Kapitolyo diin personal nga gisubay ang mga booth gikan sa 50 ka LGUs. Tipik lang kini sa mga kalihukang giandam sa Kapitolyo alang sa month-long founding anniversary celebration. Usa sa mga angeng at ngan mao ang State of the Province Address ni Baricuatro karong Agosto 29 adlaw nga Biyernes. Gikatakdang ipaambit ni Baricuatro ang mga lakang nga himuon gikan sa unang usa ka gatos ka adlaw sa pwesto hangtod na sa una niyang termino. Sining gipangutana kung unsa man ang mamahimong teaser sa iyahang report kini na lang ang gipaambit ni Baricuatro. A lot of revelations. So watch out for that. Yes, part of our agenda, daghang tang revelation because of course, it's about transparency, right? It's not about hitting at people or former officials, but it's about transparency. So I owe it to the public to reveal what has to be revealed. Samtang kalipay sa gobernador ang presensya sa mga mayor gikan sa managlaing lungsod aron pagsaksi sa opening salvo sa founding anniversary. Kini nagpamatuod sa gihulagway niyang panagiusa bisan pa man og managlahi ang ilang isig ka partido. Lagi nakita gyud nako no ang what happens kung magkahiusa ang tanan. So this is one venue karon where I see the potential of the province of Cebu nga kung magkahiusa di ay daghan kayo tag ma-accomplish. Sabtang adunay may tabong fiesta sa Kapitolyo sa adlaw na mismo sa kasumaran sa anibersaryo karong Agosto 6. Pagkaugma Agosto 7 hangtod 8, sugda na ang Caravan of Services ni Baricuatro sa Camotes Islands diin. Dadon ang mga serbisyo sa Kapitolyo, ilabi na ang medical services. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin na nawagan og hustisya ang pamilya sa mag-inahan nga nakabsan og kinabuhi
Ato sa pagpanganak dito sa Lapu-Lapu City Hospital niadtong Hulyo 31, ang hospital may pasabot nga igo lang gigamit ang ilahang pasilidad ug usa ka private doctor ang nag-atiman sa pasyente. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Hustisya ang gipangayo sa pamilya sa 31 anyos nga si Elsie Patambag nga pasyente sa Lapu-Lapu City Hospital kinsa nakabsan og kinabuhi ato sa iyang pagpanganak niadtong Hulyo 31. Kinitungod kay hangtod karon di pa madawat sa bana sa biktima nga si Mario Patambag ang gidangatan sa iyang asawa sulod sa maong ospital. Dugay kay magatiman ginsikan pa kong asawa diri sa paa. Unsa gi-inject sir? Kana lagi istorya mo kibaw. Wala sila mo Amos lang gisgahan. Insay lang yung sikat sa mga asawa. Kaya nganong nagbuwa ang baba. Di naman siya mabarog yung mga tiil. Kaganihang buntag ni atubang sa mga sakop sa media si Dr. Leonard Kevin Omnes, ang hospital administrator, ug si Dr. Francis Quirante nga mo'y chief of clinic sa medical department aron mohatag og katin-awan sa nahitabo. Matud nila nga sa wa pa na-admit ang pasyente sa ilang ospital, una kining na-admit sa Karahay Maternity nga usa ka private clinic. Na-refer kini sa ilang emergency room pasado alas 11 sa buntag niadtong Huwebes tungod sa face presentation nga usa ka high-risk obstetric condition nga kinahanglan og immediate surgical intervention. Apan ilang gitataw nga ang nag-atiman sa pasyente mao ang iyang ubigay ni ug igo lang kini ni gamit sa ilang pasilidad sa ospital. Ang mga hospital staff igo lang usab sa pag-facilitate sa admission sa pasyente. Gikan sa emergency room gikinahanglan nga ibalhin si Patambag ngadto sa operating room. Apan subay sa pagsunod sa standard pre-operative protocol, adunay gibuhat nga skin test sa kamot sa pasyente aron sa pagsusi kung aduna kini allergic reaction sa antibiotic. Gitata usab sa hospital administrator nga wa sila gi-inject o bisan unsang tambal nga gipainom sa pasyente sukwahi sa pamahayag sa pamilya sa biktima. Karahan maternity clinic nga lying in is private, nya si doc sad is private po siya practicing. Affiliated lang siya diri if na siya mga patients nga ipadala diri. Dili siya private patient, dili siya government employed. Ang staff nga nurse katong time nga nag-inject siya, naay usa ka patient nga tapad nga makakita gid siya kung asa ang gi-inject. Siya man ang gi-injectan sa paa. Ang katong wa joy laing gi-inject ato ra yung sa bukton which is skin test, gi-circular. Dugang pa niya nga wa na madala sa operating room si Patambag tungod kay giatake na kini, mong bisan og anapa kini sa delivery room gi-emergency cesarean ang pasyente aron nga masalbar ang bata. Malampusong nahimugso ang anak sa pasyente, apan weak na ang heartbeat ni ini maong wa na kini makasurvive. Ang inahan namatay tungod sa amniotic fluid embolism. Gipasalig sa management sa hospital ngadto sa publiko nga ilang gisunod ang standard medical protocols ug emergency procedures ato sa mong higayuna ug kasamtangan nagpahigayon na sila og investigasyon. Samtang gipasalig ni Mayor Cindy Chan nga mahatagan og hustisya ang pamilya sa biktima. Kagahapong adlaw gibisita sa mayor uban ni Congressman Junior Dahong Chan ang haya sa mag-inahan. Samtang matud ni Mark Anthony Bautista, ang pangu sa Lapu-Lapu City Public Information Office, nga mopadangat og tabang ang lokal nga kagamhanan ngadto sa pamilya sa biktima. Ang pasalig dito sa tagtungod na muhatag sila ng financial assistance and then ilang iabagahon ang kaning pagpalubong o ingon man ang katong lungon nga gigamit. So ang city na ni provide ato. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa laing balita, fire inspector nga nadakpan tungod sa pagpangilkil sa aplikante sa BFP nahukmang sadaan sa kasong grave misconduct o direct bribery. Pinasubay kini sa nahimong desisyon gikan sa ombudsman nga pinitsahan ni adtong Agosto 1. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gibutyag sa National Bureau of Investigation 7 nga sad-an ang nadakpan nila nga fire inspector tungod sa pagpangilkil ngadto sa aplikante sa Bureau of Fire Protection sa miaging tuig. Pinasubay sa gipagawas nga ruling gikan sa ombudsman niadtong Agosto 1, nahukmang guilty si Fire Inspector Roy Sangiza Castro sa kasong extortion ug grave misconduct. May numdumang nadakpan si Castro niadtong June 27, 2024 so sa kakan-anan sa syudad sa Sugbo. Human midawat og marked money nga 200,000 pesos. Tuyong miduso og reklamo si Rochelle Kimbo, kinsang ni biktima sa pagpangilkil sa mga opisyal aron lang siya makatrabaho isip Fire Officer 1 sa BFP. Matud sa reklamo ni Kimbo nga aron makasulod, kinahanglang mohatag og 400,000 pesos nga bayranan tanan-tanan ngadto sa fire inspector. Tungod sa kalig-on sa ebidensya nga mo'y gisusi sa NBI 7, gikasuhan ng fire inspector og kasong direct bribery ug grave misconduct.
Gawas nga na hukmang sadaan, tangtang na sa pwesto si Castro ug dili na siya makabalik sa bisan unsang posisyon sa gobyerno. Dili usab siya makakuha og retirement benefits isip kawani sa gobyerno ug kanselado ang civil service eligibility. Mamoy pahimangno ang NBA 7 sa ubang mga empleyado sa gobyerno nga dili magpatuyang sa ilahang nga posisyon aron usab dili sila madakpan. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, duha ka mga lalaki nga nagpadagan og drug den sa Barangay Labangon nasikop sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA. Lakip sa nasikop ang grade 11 nga tinun-an nga naatlang nagsuyop og shabu sulod sa drug den. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Drug den nga nimutang sa sitio Santo Niño, Barangay Labangon sa sudto sa Sugbo ang girunda sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 Regional Special Enforcement Team Mandawi City Office inabagan sa Labangon Police Station alas 4:15 netong Sabado sa hapon. Ang mga operasyon na resulta kini sa pagkasikop sa drug den maintainer nga mausab ang target sa PDEA 7 ug ang iyang nga bata-bata. Lakip na ang laing duha ka tawo nga naatnan nga nagsuyop og shabu sa sulod sa Panimay usa niini 19 anyos nga grade 11 student. Ang nadakpan giilan ni PDEA 7 Regional Director Joel Plaza nga si alias GR, 42 anyos nga nagpuyo usab sa mga lugar. Uban siyang bata-bata nga si alias Dudong, 43 anyos, nabtan sa mga ahente sa PDEA. Ang duha nga naghingos og shabu nga silang alias Wendell, 19 anyos, grade 11 student ug alias Ariel, usa ka pedicab driver nga nagpuyo sa Mong Dapita. Nasakmit sa PDEA 7 ug kapulisan ang 20 ka pinuto sa kito ang shabu nga motimbang sa 15 gramos nga dunay estimated average market value nga 102,000 pesos o mga drug paraphernalia nga dunay residue sa shabu. Ang mga nakuhang ebidensya giduso na sa PDEA Regional Office Laboratory alang sa imoon nga chemical analysis. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga tulo ka semana nila nga gipaubos sa monitoring o case build-up ang mao nga drug den human magkuha ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan. Gigong makabaligya si GR og 15 gramos matag semana sa iyang mga suking customer. Nadakpan na netong 2010 sa GR sa kaso gyapon sa illegal nga drugas apan nakagawas tungod sa plea bargain. May pasabot ang PDEA 7 nga ang kaso sa mga masakpan nga nagpadagan og drug den magatubang kinig silot nga tibok kinabuhi nga pagkabilanggo og multa nga tunga sa milyon ka pesos nga tuna sa 10 milyones pesos samtang ang madagpan sa sulod sa drug den mapreso kini sulod sa 12 ka tuig ug usa ka adlaw ngadto na sa 20 ka tuig ug multa nga 100,000 pesos ngadto sa tunga sa milyon ka pesos. Arnold Bustamante, CCTN News. Mga itong mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team ug inyo katong nakita kagahapon sa itong mga balita sa Sayri 47. Tangkod man attorney. Tangkod lang sa tang kuan mo pahuway sa kadali. Mabalik mi alang sa atong mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home.
Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinis Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Ya, partner, arita sa ato ang mga pagisgot-hisgot karong buntaga. Miingon si Presidente Bongbong Marcos uman ato iyang sona nga mahiya naman kayo. Ya, makpak ang mga kongresista. Kaya binilag dili sila ang gipasabot, char lang bitaw. Wala. Hala. Di mo may nabasahan ako sa social media nga kanang ikaw na gani gipadungog-dungogan. Standing ovation pa jud ka. Nga naman sa gong padungog-dungog. O diretso. Rock and roll. Oh, di kana speaking anang diretsohon. O naa na say buhaton partner. Oh. Karon iya ko nung i-disown so ni disown. Isalikway. Dili niya ilhon nga mga Mura na kaalyado. bunyag, isalikway ba niya? Isalikway. Dili niya ilhon o i-disown niya iyang mga allies ko no nga later on mapamatud-an nga engage aning mga anomalous deals. Ya dili lang nilimitado ato mga flood control projects ha. Tanang mga posibilidad o tanang mga kalihukan or project nga posible mahimong source sa kickbacks. So, karon nya dili lang ni siya laway partner kay naa magyoy investigasyon kuno nga himuon iyang administrasyon. Oh, sa podcast kagahapon, sana all podcast. Ikaw partner mag-podcast Yes, mag-podcast ko. Okay. Daga na kay nag-ingon, Ato nang Charis. Okay, kuan mi anang imuha invest ka anang mga dagko nga mic no nga. No, Ano sa mo gusto? Okay naman. Okay ra ka. Ang importante ang imuha mangnaw og mga panahon. Equipment lang yung Charis. Mga guest, invite niya, teka, Char. Ayaw lang kay basig maikog taan na walay view. Ang presidente, ingon ni siya nga maghimo siyang performance audit. Ya kining performance audit niya dili ra nilimitado sa mga problematic flood control projects but katusang mga ubang possible sources of kickbacks. Siya maingon nga mo sugod siya aning investigation into mga irregularities surrounding flood control projects. Kay atong may minumduman partner, grabe man kay siyang comment kay after atong na timingan niyang zona natumong atong unsa tong bagyo Krising ba to? Krising, actually Emong, Krising, nagsunod man to, EDE. Nya, grabe ka, left and right, ang bugbog sirado ang kuan na to, kauluhan sa mga kuan, sa mga baha. Oh, wala, daghang mga klase na suspenso dito. Suspenso ba? Suspended ang klase. Suspended ang klase. Suspenso. Suspenso. Suspend ang classes o ang trabaho. Ito dapita. Yeah, after ato, ingon siya nga, oy, mahiya naman kayo. Kato iyang kuan, iyang quote. So karon ingon siya partner nga ang probe kuno or ang investigation will be evenly applied. So whether you are allies or not, appeal mo oy. Di mi pwede nga mag-audit rami dire or mangitag tao nga kining dili amo ang tao or dili na mo kaalyado who should be held into account. It should cover bisag kinsa kuno ang involved aning mga klase sa mga illegal nga buhat. So katong gipangutana si Presidente Marcos partner sa possibility nga what if Mr. President ang imuhang mga kaalyado naka-benefit di ay sa mga questionable projects. Sa kini posibilidad ni partner di ra ba ka makabantay partner bisag unsa pa na nimo ka trusted and grabe imuhang trust and confidence anang tawhana may magnagsunod-sunod ka nang correct. Digid ka katagaan sa panahon nga magkuyog ba lang gid may nagkuyog mo permi, di ba? Di man mo kuyog 24/7. So ang tubag ni Presidente Marcos, I am sorry. You are no longer my ally if you are doing that. I don't want you as an ally. Karon dili ang DPWH di ay ang maghimo aning maong investigasyon partner kay natural ang DPWH implementing agency bana sa mga infrastructure projects partner. So lain sa kayno nga
siya unta ang appeal sa investigahon niya dayon siya na hinoy mo lead sa investigation. So duna kunoy agency inoon ang DPWH sad mo assist ni siya, mo provide ni siya mga listahan sa mga proyekto nga i-audit unya, performance audit, pero si Presidente Marcos wa ni siya mi identify og unsa ni nga mga unsa ni nga agency or entity ang mo conduct sa investigation. Mausad lagi ni wa pay detalye kung kinsa ni mga tawhana, unsa ning agency ha, NBI ba, police ba. Kay fact-finding investigation partner is lisod sad kinahanglan ni siyang expertise kay kung taga ng sana nimo dihag kining tao nga wala kay bukot-bukot. Subayo na ba na mga paper trail, di ba, sa PCIJ? Naka-undergo ba akong training investigating corruption. Kana. Karon, dili lang paper trail, appeal na ang digital trail. Okay. Mao Appeal na ng digital trail kay basig. Do not confiance. Di basig na yung mga nag-selfie diha, niya dahil ma-appeal sa inyuhang... Bakit? Mga naana. Bitaw tinuod ka ng mga patterns. To look for patterns. Appeal. Di na lang yun may mag-social media kay daghan ng kayo. Even social media, bisag sa papel. Namo ko'y... Sa papel. Mga naana ba? Kanang mga... Ano ni mo makitaan ka ng mga abi ni mo wala ra kay ginagmay, staggered, pero kuan di ay ubay-ubay di ay. Unsaon man kuno niya investigar ingon siya nga mangutan-on ang mga barangay. Kay kini mga barangay ang mga katawhan sa barangay, for example kuno barangay 1, barangay 2, barangay 3. Mo report na sila sa amua nya mo reklamo sila nga tan-awan ning project diri sa barangay 1 sa among purok murag pila naman ni ka Unsa ni pila na ka administrasyon hangtod karon wa gyapon na human. Nya dako ngon ta kay ning project asa ka ang 60% ani partner kay unsa to giingon ni Magulong ni Mayor Magalong. Mayor Magalong nga institutionalized man kuno na partner ang corruption when it comes to mga hinahana nga projects. Grabe ang kuno ang naam kuno'y fix nga percentage. Sana all ay fixed percentage. Minilyon ko ni partner. Bisan pag butangan na ka ng 2%, 3%, dako na kayo na partner. So they will report it kuno ang mga kabarangayan. So that applies to anything, to all projects that will happen. I'm sure, matod pa ni Marcos, many will report anomalies. Pero, naman tayo 888. Paspas ba ni ang 888 mo respond sa mga queries? Kung mo reklamo ka, basta legitimate sa imong concern ha, padadaan dayon nila og kining murag dili sa show cause order pero atagan nilang memo ang letter gyud kanang to respond within a few days kanang patubagon gyud ka ba ni ikaw man i-act dayon. Kana nindot kay sa RA sa 6713 15 days sa ba 15 working days. 15 working days upon receipt. Upon receipt. Ato nang klaro na, dili upon nakakita ka, upon receipt. Di na ako, receive para dili mudagan ang 15 working days. It doesn't have to be you, anyone in the office. Walagi. Ato nang klarohon. So, 15 working days. Pero I don't know kung natuman ba na, kay, mga letter request, pila ka naka-adlaw nga mapending diha sa mga opisina, wala ma-aksyonan. So, mo siya, I'm sure kuno many will report anomalies matod pa ni President Bongbong Marcos. Of course, daghan yun siguro na kay naglungot-lungot sad ning mga katawhan kung asa yun sila maka-report aning mga kuan nga nanghasol na sa mga projects nga for example karon ting uwan baha na sad nya dayon karon nanasay mga nagtrabaho sa kakarsadahan nga akong giagian ang nindot kaayo nga karsada gikuan na sa didto gipangkubkob na sad nya ang didto dapit sa may mga karsada nga sagad agian sa mga dump truck nga padung aning usa ka landfill. Okay? Wala man hinoon nga to giayo ang dan adto hinoon so uneven kay mga surface bisag diha sa SRP partner nga supposedly highway man unta na. Ay sus nay usahay o na report bitaw to nay mga na aksidente diha sa may El Corso dapit. Nya kuan pa kay gay na kining well maintained pa do na expectation nga well maintained na diha. So ambot lang kung tarungo na nila diha but naa ko yung mga nakit-an nga mga kakarsadahan karon nga giayo na. So hopefully kana ang mga project ka pero naa man ay transparency kuan partner ikaw partner nagkuan man jud ka ani sa barangay sa una
naa man na ibutang diha nga name of project, budget, nya dayon expected days to Date of complete. completion. Completion. Onya, contractor, funding from. Unya, unsa na naaram day na diha. Ada, char. So para unsa man na diha, kuan ra for for video support, for photo support, For compliance. For compliance. Taita sad lagi. So mo na usahay magpaabot ta sa report gikan sa Commission on Audit kung natarong ba gyud. But even that usahay walay pangil kay ang Commission on Audit is just an auditor and igo ra siya mo report nga there was something wrong, but if walay investigation or walay prosecution nga mahitabo after the audit, after the adverse audit report, wala ra gihapon, padayon nagihapon ka iskapo ang mga kining kuan, mga buaya, ato silang tawag og mga buaya. So ang nakanindot ani partner kay matod ni Marcos nga doon na kunoy mga contractors na nga na-identify. Doon na mga contractors. Bantay, ha? We will put them on a blacklist and they can no longer secure contracts with the government. Okay, but then again, when you say put them on a blacklist and they can no longer secure contracts with the government, remember, it's so easy to just change the names of the incorporators in the articles of incorporation and then pass it on to someone, but ikaw ra gyapon ang nagpaluyo. So maybe partner kanang kung ano lang po, kanabitang uban sila ram sad mag bidding on their own. Mo bitan ang ako kanang maglagot ko anang moapil og bidding magdadag pagkaon, what for? Kanang mga ingon ana ba nga kanang na mayon ko asa man ang uban wa nito nga. So maybe naasad na angayan ninyong tan-awon siguro. So mga simple ra kay na unya. Usahay mong good di malikay na mga contractor attorney nga kanang mo panoy magara-gara nga ko ana na go na kanang murag sila magbuot ba. So kana angay na tan-awon and I think daghan kay angayang Mr. President, daghan kayo angayang tutukan pud ana subayon kay kanang mga contractor, subcontractor and all that. Tinuod ka partner Yes. no? Kanang pila ra man roy himo og corporation partner sign man ka ngadtog kining kuan, kining fill out ra ka didtog form nya dayon follow lang ka sa provision sa revised corporation code. Pero kato im gingon partner nga usahay maghimo ra sila og murag dummy nga corporation nya not really dummy but another corporation pero with the same purpose para lang maka-escapo sila kay na blacklist na mga sila. So kana sad ang spray si Ferdy. nagdag spray sa unsa man na lamok langaw. Okay, so na-distract ko. Sorry. So kato kanang maghimo kag corporation, di ba? Kapila naman na even diri sa Capitol before kay numdum ko na mga foundations gipang question because gigamit na siya nga kanabang gigamit na siya nga excuse or arm to funnel fundings a long time ago. Still a reporter then. So nakaingon gyud ko nga there are so many ways to skin a cat and to kill a cat. But actually partner there's a way to go after these those corporations nga mga inanay lang buhaton. Kaya may gitawag nga doctrine of piercing the corporate veil. Diba supposedly ang kanang mga incorporators dili na sila ma-held liable kung ang dili sila ma-held liable because ang corporation has a personality that is separate and distinct sa mga incorporators ani. Pero usahay kung kanang mga tawhana gamito nila ang ilang corporation to defeat justice, to spur public inconvenience, anang imong ingon nga pagpangilad or kaning gusto lang sila maka-eskapo sa ilang mga liabilities, then pwede ma-pierce ang corporate veil para mahimo sa nimong liable ang mga tao. So, but that will take time. Kay of course, kasuhan pa and all. So, and then, busy ra ba ang mga tao karon naasa dihay, naakahay mga mupurso ana nila. So, in the end, ambot lang. Nga wasa kabaw kinsa ning mga kuan. Kinsa ning asa ni sa commercial sa una nakasandal sa pader. Di ka kabaw kung kinsa gisandigan aning mga tawana. Kung unsa say capability o capacity ani to either fight back or to to exact revenge on you kay that's a huge amount of money. Wala partner, ato na lang sigurong i-wait, mag-apabot na lang ta kung unsay update unya aning mga listahan niya, blacklist niya ug kung duna ba diri sa Cebu. Naa ba ka diri sa Cebu kay construction boom man ta diri, left and right ato ang mga infrastructure projects dinhi sa Sugbo.
mga road projects, mga well, recently ang ug uban pa tanaw ni nato. So kana no, I'd like to see that come into fruition. Kana bang bisag sample lang, sugdi lang ana ba? Unsa may imong gusto pa diha kuan hisgutan partner? Excited ko sa sopa ni Governor Pamela Baricuatro, no? Kay ningon magudto ganina ang report ni Gia Navarro nga doon ako na a lot of revelations sa sopa ni Gov Pamela Baricuatro. Yang promise a lot of revelations sa iyang sopa State of the Province address on August 2025 citing transparency. So diyan gipangutana siya katong sa tabo sa Kapitolyo ni adtong Lunes, iyahang pamahayag is a lot of revelations man kuno. So watch out for that. So kani part kuno sing agenda kay it's about transparency. It's not about looking at people or former officials, but it's about transparency. So I owe it to the public to reveal what has to be revealed. So medyo na natay idea kay kanang mahisgot kag dili ni kabahin sa pagtan-aw sa mga tao o mga kanhi opisyal, but about transparency. So I owe it to the public to reveal what has to be revealed. So makaingon tag sa dako kay puruhan nga mastaring ang kanhi gobernador ani kay na may clue gamay. Duty man kuno niya og sa publiko nga i-disclose what needs to be revealed. So kaning mga ingon ani nga mga kuan atangan nato no, most likely budget. Budget kay transparency, so it has something to do with money siguro, financial matters. Oo, kanang mga ingon ana, and the previous governor has always been so proud of Cebu being the richest province. So I'm sure na it has something to do with that. During the kaninga statement hinuon nakapapawong sa tabo sa Kapitolyo kay murag na backstory ang tabo sa Kapitolyo where iniingon siya nga na yung mga promising products and she will do her best to promote them. But maulagi ang mas napatigbabaw na noon ang excitement over her sopa. But if inana sa partner ba nga ang sopa ang central theme sa imong sopa is to go after the who came before you, murag kining ang mga katawhan man siguro kaning okay interested mi ana, but ang ako kung ako yung Cebuano, ako yung katawhan, ang expectation ako is what can I get moving forward, and let's not always looking back. Dili ana ba. So for example unsay mga for sure kini ipang-cover sa diniya, hopefully there will be concrete plans and mga programa gyud nga iyang ilatag diha sa iyang sopa kung unsaon to niya pagkabot ang katong mga executive orders nga iyang napirmahan no sa and day 1 the promises no nga iyang gikuan. Kita kung naa gani malipay ta partner ato gyud na sang ato nang i-commend kay of course public service way na, and then daghan kay mga nagkinahanglan ana mga serbisyo especially sa iyang gipromise nga katong kining improved healthcare kay mao man kuno nay kining usa sa mga dagkong problema. And to me, I would always want to see the governor succeed, no? Because the governor's success would mean also success for the province, success for the people in the province. So, murag na natay idea, but also a part of me also hopes, no, na kanang di lang sad kay ta magpalabig duel anang kaniadto kay while importante na kay ningon beto si kuan, di ba, ang taong hindi mo marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay may stiff neck. Charis. Di ko no makaabot sa iyang padulngan. So okay, and I get that. If that will be the basis to improve what needs to be improved in terms of delivering services, yes. But hinaot unta nga di na lang makatutok pirmi sa kaniadto ug sa karaan. Kay so far man makita sad nato nga iyang promise on delivering in terms of health services nasugda naman. In fact ang iyang anak mao'y nagkanang consultant handling yun sa health services, and that's something I look forward to. I have always been of the belief that it is important to let doctors or those in the medical field handle these things. Kay sa city council gani before makasabot gid ko sa point ni former Mayor Tommy Osmeña nga ganahan gid siya nay doktor sa konseho, and I think learning from the pandemic, that's also very important.
Tinuod na sa partner. And kining makaingon sad ka ba kay iyahang kanyang anak ang iyahang usa to private consultant ba to? Yeah, mura siya consultant nga kanang walay bayad ka. Okay. Pro bono. So pro bono consultant. So at least maka-assure ta ba nga murag they are on the same page anak nga kuan kay doktor sa deni ang anak. Yeah, si Dr. Nikki. Okay. So kana excited tang tanan sa SOPA kanos ani ang founding August anniversary? 28. Ang SOPA niya is August 28. SOPA is August 28 pero ang founding anniversary August 29. Okay. So kana mga higala ato niyang atangan Dili ba ugma? Maunga ko sa man August 28. Namagutoy August 29 kanina sa lead. August 28 ang August iyang 28. SOPA. Ang SOPA ha August 28. Pero to klaruho na kanus ana ang kining kuan. Ang kining sani ang founding anniversary August sa 4 yun. That's why it's a holiday tomorrow. Okay. Kay naaman ay kuan na papel na nga ugma ang kuan. I think 456 founding 456. anniversary. Okay. Partner, napupos naman itong oras. Medyo gamay, pero medyo gamay. Napakay mga ipaapas diha, mga importante. Kato lang kung gingon mga over the weekend, no, daghan kay mga chika katong there was this former teacher, I think, si Diok, no, na kanang gipa commencement speech siya sa UP dito sa Manila o niya makaingon gud kag kanang sayang ko no ang inyong honor, excellence and kanang mga kanaging si tawag ana kana bang laude o kanang sa UP ba na ilang di ba na Sablay. ilang gud nag-team sa mga kada eskwelahan no sa ilang trust na ila kay honor and excellence okay. And ningon siya sayang ko no kay I realize nga si Cheese yung gipasabot kay si Cheese graduate of UP niya. Sayang ko no inyong ka-bright og inyong talento kung dili pod na ninyo gamiton para sa pagserbisyo sa publiko. So man yung gipasaringan. Maabot ko no sa punto nga hasta ang fourth with so si Cheese yun, di ba? So abot ko no sa punto nga hasta ang fourth with list doon pa nimo og sabot to serve for whatever ko ana. So nakaingon ko nindot sa to iyang points ba ya makaingon sad ka ba? So mo to akong gitanaw over the weekend and then plus doon ay mga nanggawas ng mga reports nga hasta ang common law partner ni former President Rodrigo Duterte nga si Hanilet Avancenia wa na kuno paduula dito wa na pasudla gidid-an kuno siya o gidid-an kuno siya sa pagbisita nilang Kaufman o kuan kuno na inanggawas nga there are already cracks in the Duterte kuno nga group kay murag ang managsuon sila si Inday Sara, sila Skong ug sila si Mayor kanang against kuno Hanilet but to me it has always been an open secret that they're not on good terms because that's the second wife, di ba? And you are of course loyal to your mother but karon kuno ni samot and di na kuno siya gi-out na and all that so mo na giingon nga atangan kay hasta kuno ang mga vloggers nga DDS allies nagka faction na kuno. I don't know. Could be, but could also be a strategy to also, di ba? Art of war. Bitaw. Inon nga weak pero dito just regrouping ra di ay for something bigger. Mao na itong abangers. Yawa naman tay oras. Ato yung padangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Sa Mateo 25:40 ng iyon, sultihan ko kamo, nga sa matag higayon nga maghimo kamo nini alang so sa kalabing ubos nining akong mga igsoon, gihimo ninyo kini alang kanako. Ang atong paghimo umayong butang ngadto sa wan samara na si Jesus ang atong gihimuan nini. Gani sa Mateo 25:35 nga nagingon man, gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Tumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako ug inyo akong giduwa. Kini mga pasumbingay lamang ni Jesus aron ipakita kanato
nga ang bisan unsa nga atong gibuhat sa atong isikaingon samara nga kini atong gibuhat kadto kaniya. Busa dili mayong mudaw-daw kita sa uban. Hinuon gugma mo'y atong ipatigbabaw sa tanang higayon sa atong pakiglambigit sa uban. Doon ay mga tao nga ganahan kayo mutabang o muhatag og serbisyo labi na kung ang ilang ngalan ipahibaw. Kining bahina mo'y angay natong bantayan. Dili ang imong gihimong aksyon ang minungdanon alang sa Ginoo. Hinuon ang iyang gitanaw mo ang disposisyon sa imong kasing-kasing sa dihang mitabang ka. May suon, mao kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nagitong amahan, ang imong gihimo nga paghatag sa imong gugma nga way sukod alang kanang tanan mo'y angay nga mong sundon. Himuang malumo ang among kasing-kasing sama sa imong kasing-kasing aron kini mapuno sa gugma o mapaambit na mo kini dito sa uwan. Amen. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa kanan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabar, at mga kaubanan sa TOC at nang ila-ila ni Attorney John, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, meet Attorney John, and Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy. Thank you. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ko si Attorney John Destacamento. Makita na niyo balik ugma bisag holiday kita gyud gihapon sa atong programang Hello Cebu. Mayong buntag Pinoy. God bless us all.